Okay, good morning. It is good to be in the house of the Lord. Kamusta po? Parang yung mga ngiti nyo ay hindi pa nakakatanggap ng 13-month pay. Okay, ng Christmas bonus. But anyway, it is good to be in the house of the Lord. Let us just come before the Lord in prayer. Father, thank you for your kindness and your goodness to all of us, Father. For the remaining days and a few weeks before the end of this year. You have been faithful, Father, not only to be upon or watch over our lives, but you have been faithful, God, to teach us your word. And we do ask you, Lord, that you will continue to give us that hunger to know you more, and the wisdom and the enlightenment as we study your word in the book of Genesis. Speak to our hearts, Lord, we pray. Indeed, God, we are not here to be entertained, but to be taught by your word. May you find a heart that is submissive to your will. In Jesus' name, amen and amen. I entitled our study today, as we continue our study in the book of Genesis, chapter 47, God's sovereign care. Who has needs today? Sino po may mga pangailangan ngayon? Pakitaas mong kamay. Ganda ho ng sinabi ni Reverend Dr. Alistair Begg. Sabi niya, it is in facing our need that we find God's great supply. You don't run away from your needs. You face your need. Face it with God. For God is always with you. He will not run away sa inyo, because God made a promise, I will never leave you, I will never forsake you. Pag tinignan natin yung life ni Joseph, on the surface, yung ups and downs niya, no? Yung mga disappointments niya, yung mga unexpected blessings, minsan naisipin mo, nasa ng Diyos sa buhay ni Joseph? But actually, chapter 47, is the great unfolding of his ultimate plan for the life of Joseph, much more for the life or the covenant that God made through his father, Jacob. Okay? Alam natin what happened to Joseph, right? He's the favorite son of Jacob. At nainggit, nagselos yung kanyang mga kapatid. We all know what happened. Siya po hinubaran, naked, tapos siya po'y tinapon sa tuyong balon. We all know the story. Dapat siyang papatayin ng kanyang mga sariling kapatid, pero napag-isipan nilang ibenta na lang, pagkwartahan na lang siya. At binenta po siya bilang alipin. Nagsimula po si Joseph bilang pinakamababang uri ng alipin sa Ehipto, pero dahil sinasamahan siya ng Diyos, we all learned this for the past months, sinasamahan siya ng Diyos, pinagpapala ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa. Totoo lang ho, kung bakit na nakaranas ang pagpapala ngayon, at sa inyong mga dumaraan sa mga pagsubok ngayon, ay nariyan pa rin kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos dahil sa isang katotohanan. Sinasamahan ka ng Diyos. Ramdam mo man siya o hindi, kasama mo ang Diyos. Nangako ang Diyos na hindi ka naiiwan at hindi ka niya pababayaan. At yun na nangyari sa buhay ni Jose. Alam mo natin na siya po ay parang naging executive secretary ng gobernador ng Ehipto. He is the governor among the governors. Governor Potiphar. No? At pinagkatiwala po ni Governor Potiphar sa kanya ang lahat ng ari-arian niya at ang lahat ng mga negosyo niya. Nakikinig po bang bawat isa? Pero minsan wala po si Potiphar. No, nagkaroon po ng interest yung kanyang asawa kay Joseph. Napansin niya na napakagandang lalaki pala nito. Lahat ng magandang lalaki magsabi ng amen. Sige ho, Pasko naman. Magandang lalaki ka na. No? So, inakit to ng asawa ni Potiphar, si Jose, at alam mo natin, tinanggihan ni Jose ang tukso. Tumakbo siya. Hindi dahil bakla si Jose.
Hindi dahil hindi maganda ang asawa ni Potiphar, hindi dahil hindi na type yung asawa ni Potiphar. Ang sabi niya ganito, hindi ko kayang magkasala sa Diyos ko. Yung takot sa Diyos ang naging dahilan kung bakit siya umiwas sa isang matinding tukso sa mga oras at panahon na yon. At dahil dito, dumating si Potiphar, nagpa-victim effect yung asawa niya. Alam niyo yan? May mga tao kayong kilalang ganon. Sila yung gumawa ng kalokohan, pero yung naiipit na, magpapa-victim effect. Sabi nga po sa inyong katabi, kapatid, pa-victim effect ka ba? Diba? May mga ganong tao pa-victim effect, lalo pag sila na po yung nako-corner. Ganon. So, alam mo natin, nakulong po si Jose nang walang krimeng ginawa. At doon sa loob ng kulungan, meron pong dalawang pinagkakatiwalaang dating opisyales ni Parao, na naginip sila pareho sabay, at alam mo natin, ang interpretasyon ni Jose, doon sa isang panaginip, masama, ang interpretasyon naman ng Jose, sa panaginip ng isa ay mabuti. Ganyan po ang mga tapat na lingkod ng Diyos. No? Kung ang mensahe ng Diyos ay nagdudulot ng kabutihan, sasabihin niya. Kung ang mensahe ng Diyos ay nagdudulot ng sumpa, puot at galit ng Diyos, sasabihin na rin po. Kaya maliwanag po yung sabi ni Pablo sa Galatia, kung ikaw ay isang tinuturi mo lingkod ng Diyos, pero ang habol mo ay mag-entertain at hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao, if you are a man-pleaser, Paul says in Galatians chapter 1, you cannot be a servant of God. And for the past 31 years, I'm not here, along with our elders and preachers, we are not preaching here to entertain you. This is not a place of entertainment. The church is a place where we meet God. The church is a place where God is supremely adorned. The church is a venue where our desire is for all of us to have a high view of who God really is, as what the Bible declares. That's why kung tatamaan kayo, kung mabe-bless kayo, ma-inspire kayo, mare-review kayo, that's not our problem. Because the problem and the challenge of every preachers and pastors and Bible teachers is to be faithful to the message of God. Now, going back to Joseph, alam mo natin na nangyari, nakulong po siya, pero dahil sa panaginip na ito, isa po napatay, nangyari po yung interpretasyon ng panaginip, isa ho ay binuhay. Nagkaroon ng panaginip po si Parao na walang makapag-interpret, pero alam ho natin, distracted si Pharaoh sa kanyang panaginip. Dahil alam na yung panaginip na yun ay galing sa Diyos. Walang makapagbigay ng tamang interpretasyon. Hanggang naalala nga na meron siyang nakasama sa loob ng kulungan na kung ano yung interpretasyon ng panaginip, yun ang nangyari. Pinatawag po si Parao at alam natin, to make the long story short, alam na ho natin ang kwento, siya po ay ginawang parang ikalawang hari ng Ehipto. Sabi ho ni Parao sa kanya, lahat ng mga desisyong magaganap sa aking kaharian, ikaw na yon. Ang lahat ng mga lupain sa Ehipto, ikaw na rin magdedesisyon yan. Ang lahat ng mga plano, programa, ultimately, ikaw ang magbibigay ng desisyon. Wag lang ang trono ko. Alam mo natin ang kwentong yon. So anong tinuturo po sa atin dito? Ang tinuturo po sa atin dito, bago pa lang mangyari po ang tagtuyot sa buong lupain ng Middle East, kasama na po ang Kanaan at ang Ehipto, makinig po kayo, bago pa lang nila maranasan ang malaking problemang paparating, tinayo na ho ng Diyos si Jose. Nakuha nyo? Ganun ho, gumalaw ang Diyos. Sasabihin ko po ito sa inyo. Bago pa lang mangyari, ang mga problema at mga hamon sa buhay na inyong kaharapin, bukas, next month, or next year, inihahanda na ho ng Diyos ang solusyon, maging kayo sa pagharap sa problemang ito. Nakuha niyo po ako? Minsan nagugulat ka, ba't parang ang daming dumarating na pera? Alam niyo bakit? Kasi inihahanda na ng Diyos
Dahil maaring sa darating na panahon na hindi natin alam, meron kang haharapin na malalaking babayarin. Kaya pala, binigay ng Diyos sa iyo yung malaking perang yon dahil inihahanda ka ng Diyos. Sa pag dumating yung problemang yon at pangailangan yon, meron ka ng solusyon sa problemang darating. Ang problema kasi minsan, lalo sa mga nakakatanggap ng 13-month at Christmas bonus, tingin mo sa pera, excess. Tuloy ang nangyayari nginig ka. Saan ko ito gagamitin? Saan ko ito gagastusin? Saan ako pupunta? Anong bibiliin ko? Nginig. Kaya pagdating ng panahon, may haharaping malaking babayarin, nginig ka rin, Lord, saan ako kukuha ng pera? Sabi ni Lord, di ba binigay ko na sa'yo? Do you get the point? Ang punto ganito, hindi ka pinagpapala ng Diyos for nothing. Ano mang pagpapala ng Diyos na natatanggap mo ngayon, makinig po tayo, ito po ay paghahanda na binibigay ng Diyos sa iyo. Kaya pag walang dapat paggastusan, huwag gastusin. Okay? Pakisabi nga sa iyong katabi. Kapatid, kung asawa mo yan, kapatiran, kaibigan, anak mo, kapatid, sige sabihin mo, kapatid, kung walang paggagastusan, huwag gastusin. Are you getting the point? Huwag gastusin ho. No, ang tawag ko rito, base sa aklat ng Kawikaan, utak langgam. No? Ako sabihin nyo sa akin, alam mo, Pastor Jeff, utak langgam ka. Naku, pasasalamatan ko kayo. Pumunta kayo sa opisina ko, sa shelf ko doon, meron po akong 2 langgam doon na decorative, desk decoration. Why? Kasi ganoon po ang langgam. Bago ho magtag-ulan, nag-iimbak na ho sila. Nakakuha ho ba natin? Huwag tayong nginig. Pag pinagpala tayo ng Diyos, maaring nanalo ka o maaring meron kang 15-month pay, may ganun pong kumpanya nag-o-offer pala, by the way. O kaya nabenta yung property, tapos may mana ka doon sa mga pinundar na magulang mo, huwag tayong nginig. No? Maging tapat tayo magbigay ng tithes, maging tapat tayo magbigay ng offering, tumulong sa mga nangailangan. Pero huwag tayong nginig. Sobra pa to, dami pa nito, sa ito dapat gastusan. Kung walang dapat paggastusan, huwag gastusin. Kasi for all you know, yung palang yun ay binigay ng Diyos sa'yo dahil alam ng Diyos na hindi natin alam, dahil tao tayo, siya ay Diyos, meron tayong panginaharap na gastusin. At ito na yung sagot ng Diyos doon sa panghinaharap na gastusin. Napakagaling ng Diyos, no? Napakasarap na may Diyos na 1 taon, 1 linggo, 1 buwan, 10 taon mula ngayon, alam niya na kung ano yung mga problema at pagsubok nating haharapin. At inihahanda na ho tayo ng Diyos. At ganito po ang kwento ni Jose. Inihanda niya na si Jose para sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid sa kanilang buong angkan. Damay na ho ang buhay ng mga taga-Ehipto. Kaya nga last week sa ating pag-aaral, nagtapos ho tayo sa pagkatagpo ni Jose at ng kanyang ama na si Jacob. At grabe ho ang emosyon na naganap nung panahon na yon. At nangyari nga yung programa at plano ng Diyos para sa base sa pangako o covenant na ginawa niya para kay Abraham, Isaac at ngayon ay kay Jacob. Noong nakarang linggo ho, nagtapos po tayo sa chapter 46. May nagtanong po sa akin, sabi niya, Pastor Jeff, bakit ganun yung ending ng chapter 46? Ano po yung ending? Ito po yan. When Pharaoh calls you in, nag-advise po si Joseph sa mga kapatid niya, what is your occupation? You should answer, your servants have tended livestock from our boyhood on, just as our fathers did. Then you will be allowed to settle in the region of Goshen. For all shepherds are detestable to the Egyptians. Ang tanong ng isang kapatid natin, bakit ganun yung last verse? For all shepherds are detestable to the Egyptians. Now, ang maliwanag po rito sa passage na ito,
Hindi sinabi na for all Israelites are detestable to the Egyptians. Ang sabi, for all shepherds. Let's all say shepherds. Now, bigyan ko po kayo ng konting background sa aking research work. Maari pong merong dalawang dahilan. Una, yung mga Egyptians, nakatira po sila sa Cairo, pinaka-capital ng Egypt. Social po ang buhay nila. Ang mga Egyptians, ayaw nila ng intermarriage. Kasi masyado mataas po ang tingin nila sa kanilang sarili. Kasi during this time, the greatest and the most powerful empire in the world is the Egyptian Empire. No? Sila talagang tinitingala, makapangyarihan sila, mayaman sila. At ayaw po nila ng buhay pastol. Para po sa kanila, ang buhay pastol ay isang mababang uri ng pamumuhay. Kaya ayaw nila. They don't want to deal with foreigners. They don't want to have a work like a shepherd. Ayaw nila yan. Okay? Pero meron pangalawang dahilan po. Ano po yung pangalawang dahilan? Kung ating pag-aaralan po ang history nila, no, sila ho ay minsang nasakop ng tinatawag po nating Hyksos Dynasty. Ito pong Hyksos Dynasty, wala ho silang permanenteng lugar. Sila po ay namumuhay ng tinatawag po nating nomadic life. Palipat-lipat lang mo sila. Karamihan sa kanila po nag-aalaga ng kambing, tupa, baka. Pero marami ho sila. Ang tawag nga po, yung kahulugang Hyksos, ang Hyksos po, ang ibig sabihin po niya ay shepherd kings. So iba't ibang tribo, bawat tribo ng Hyksos dynasty, may kanya-kanyang hari. At one time, 400 years bago po dumating sila Joseph sa Egypt, itong mga Hyksos na ito na tinotolerate yung presence nila ng Egyptian Empire, nilusob sila. In-invade sila. At 1/3 ng Egyptian Empire nakuha nila. Naangkin nila for more than 50 years. Ang trato ng Egyptian, hindi sila threat. Mga kaibigan to. Pero nagsama-sama tong Hyksos, tong mga shepherd kings, para lusubin ang Egyptian Empire. Na sinasabi nila, magkakaibigan tayo. Sounds familiar, no? Kaibigan daw natin sila, pero inaangkin ang mga isla na pagmamayari ng Pilipinas. So yun po ang history nila. Kasi mula po noong araw na yon, after 60 or 70 years, yung mga natives na Egyptians, kinalaban at pinalayas itong mga shepherd kings sa kanilang lupain. Naniniwala po ako na dahil po sa ganitong history nila, ayaw nilang mag-entertain ng mga foreigners. Do you get the point? Na-trauma na sila. No? Ang turing nila kaibigan, tapos sila po ay sinakop. No? At inangkin ang halos 1/3 ng kanilang lupain. You can do a good research work about the Hyksos dynasty, but I don't have the luxury of time para ikwento po ang lahat. Kaya most probably, ganun po ang advice ni Joseph. No? Ito ang, pag kayo pinatawag ni Parao, ito ang sasabihin nyo kay Parao. Kasi nga, trauma na ang Egyptian Empire. Ang dami natin. Ang laki ng angkan natin. At mga shepherds din tayo. Kapag kayo pinatawag ni Parao, ito lang sasabihin ninyo. No? Na para hindi tayo maging threat. At malaman nila na panandalian lang tayo rito sa kanilang kaharian. Okay? Now, tanong. Si Joseph ba sa tingin nyo ang tamang mamagitan kay Parao, na hari ng Ehipto, at kay Jacob at sa kanyang mga kapatid na sila po'y Hebreyo? Si Joseph po ba ang may karapatan lamang na mamagitan? Ang sagot po, opo. Bakit? Dahil si Joseph, 100% Hebrew by blood. But at this moment, siya po ay 100% Egyptian by citizenship. Tanong, tingin sa akin lahat to. Anong naalala niyo sa New Testament? Amen. Bakit si Jesus? Siya lang. Ang 100% God at 100% man. Siya lang ho ang pwedeng mamagitan sa tao at sa Diyos, sapagkat si Jesus lang ang tao Diyos.
Do you get the point? Kaya sabi ho ng Biblia sa atin, there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Have you seen the last phrase? The word man, that's the humanity of Jesus. The word Christ, that is the divinity of Jesus. Pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Si Pastor Jeff ay hindi pwedeng mamagitan sa inyo, sa kaligtasan ninyo. Dahil ako po ay tao lamang. Si Maria, na tumayong ina ni Jesus, ay hindi po pwedeng mamagitan. No? Sa tao at sa Diyos. Sapagkat si Maria po ay tao lamang. Ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi pwedeng mamagitan. Dahil ang Papa ng Romano Katoliko ay tao lamang. So sino lang po ang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao? Ang requirement, kailangan Diyos siya at kailangan tao rin siya. Do you get the point? And that qualification can only be met by one person. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the only Son of God, and the coming Christ, our Jesus. Amen? Siya lang ho yun. There's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Now, going to chapter 47, I hope nabasa na ho, and I would like to ask you to open your Bible to Genesis chapter 47, and we'll go from one verse to another verse. Nais ko pong ituro sa inyo ang tatlong katotohanan ng makapangyarihang pangangalaga ng Diyos sa buhay nating lahat. Una po sa lahat, God's sovereign care is expressed in His faithful provision. No? Pinapahayag, pinaparanas ang pagmamalasakit at pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng tapat niyang pagkakaloob ng ating pangailangan. Mula verse 1 hanggang verse 12. No, pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan po ni Jose at ni Parao ang pangangailangan ni Jacob at ng kanyang buong angkan. No? Pagdating po sa verse 3 and verse 4, pinaresinta na ho ni Joseph yung kanyang 5 kapatid lang. Hindi po yung lahat ng kapatid, pumili po siya ng 5 kapatid. Sabi na, Pharaoh asked the brothers, "What is your occupation?" "Your servants are shepherds," they replied to Pharaoh, "just as our fathers were." They said to him, they also said to him, "We have come to live here for a while because the famine is severe in Canaan and your servants' flocks have no pasture. So now, please let your servants settle in Goshen." Mahalaga po yung salitang yon. Yung sinabi nila, "We have come to live here for a while." Lahat po nag-isay magsabi na amen. No, sinasabi ho ng mga kapatid ni Joseph, "Mahal na hari, hindi ho kami threat sa inyo. Wala ko kaming balak tumira dito sa inyo. Wala ko kaming balak na i-invade kayo, sakupin kayo. Sandali lang ho kami rito. Tagtuyo sa Kanaan. Dito po sa inyo, meron pong lugar na maganda." Kasabi nila rito, "So now, please let your servants settle in Goshen." Ganda ho nang ginamit na word sa Hebrew language po. Sa English word po ay sojourners. Ibig sabihin po, dumadaan lang, panandalian lang. Excuse me. Dumadaan lang ho kami rito, mahal na hari. At ang sabi nila, nakiusap sila, "Please let your servants settle in Goshen." Tingin sa akin lahat to. Tingin sa akin lahat. Hindi sila nagmalaki. Hindi nila sinabi na, "Mahal na hari, tandaan mo, kapatid namin si Joseph. Pag di nyo kami binigyan ng magandang pwesto sa inyong karian, sasabihin namin sa kapatid namin si Joseph, iwang kayo." Walang pagmamalaki. Walang connect-connect. No? Walang connect-connection. Nagpakumbaba sila. Sabi nila, "So now, please, let your servant settle in Goshen." Sabi nga ni Pastor Jeff, God's provision should lead a man to an honest self-appropriation and grateful appreciation. Ano sa Tagalog po ng ganito? Pag tayo ho ay pinagpapala ng Diyos, lahat po ng gusto niyong pagpalain ng Diyos ang buhay, nagpakitaas po kamay. 'Yan, praise God. Kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos, lahat po ng gusto niyong pagpalain ng Diyos ang buhay, nagpakitaas po kamay. 'Yan, praise God. Kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos, lahat po ng gusto niyong pagpalain ng Diyos ang buhay, nagpakitaas po kamay. 'Yan, praise God. Kung tayo po ay pinagpapala ng Diyos,
Dapat kung tama ang puso natin sa panahon na pinagpapala tayo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng tamang assessment, Lord. Sino ba ako para pagpalain mo? Pero nonetheless, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa akin. Hindi yun, Lord, pinagpala mo kasi dapat lang pagpalain mo ko. Bait ko eh. No? Kung tayo pinagpapala ng Diyos at may yabang tayo, dapat pagpalain mo ko, Lord, kasi sipag ko, di ba? Idea ko to, galing ko sa negosyo, sa trabaho. Pag may mga ganyan ho tayo, hindi natin naiintindihan kung anong ibig sabihin ng grace ng Panginoon o biyaya ho ng Panginoon. Si Pablo, kinorek na po yung mga ganong pag-iisip. 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 7. Sabi niya, "Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written, then you will not be puffed up in being follower of one of us over against the other. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?" Tingin sa akin lahat po. Totoo lang ho. Lahat po tayo makasalanan. Tama, mali. Sino po rito hindi makasalanan? Wala kang ginagawang kasalanan. Kakarakol ka namin mamaya sa labas. Lahat po tayo makasalanan, kaya gumagawa tayo ng kasalanan. Lahat po tayo, sabi ng Efeso Kapitulo 2, ay kinapopuotan ng banal na Diyos. Lahat tayo papuntang impyerno. Pero sa kanyang habag at biyaya, dapat tayong parusahan, kinahabagan niya tayo, pumili siya ng mga taong karapat-dapat na parusahan niya, pumili siya at niligtas niya tayo. Ginawaran niya tayo ng pananampalataya para maunawaan na nagsakripisyo siya ng kanyang anak na si Jesus at yung sakripisyo ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para tubusin tayo na pinili niya sa maraming tao na makasalanan, sa maraming tao na karapat-dapat ng parusahan. Pinaunawa niya sa atin ang mabuting balita na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, tanggalin ang puot at galit ng Diyos sa atin, at higit sa lahat, gawin niya tayong kanyang mga anak. At ngayon, anumang oras tayo mamatay, sa langit tayo pupunta. Are you getting the point? Kaya kung ano man meron tayo, at paano man ang paggamit ng Diyos sa atin, makinig po kayong lahat. Lahat po tayo pare-pareho sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. No makasalanan, na pinatawad, kinahabagan, pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kaligtasan. At walang pwedeng magyabang sa atin sa harapan ng Diyos. Ganda na sinabi ni D.A. Carson. Sabi niya, most of us go through life, worrying people will think too little of us. Paul, worried people would think too much of him. Diba? Naranasan mo na bang maliitin ka ng ibang tao? No? Sabihin sa'yo, ba't 4'4" lang ang height mo? Maliit ko. Yung pala, maliit ka lang talaga. Diba? May mga tao minamaliit yung mga maliliit ang height. May mga tao naman minamaliit yung maliit na tangos ang ilong natin. Diba? Well, ganun talaga ang buhay. Minsan, pag minamaliit tayo, natutukso tayong magyabang. Diba? Kaya tuloy, ayaw nating mamaliitin tayo ng ibang tao. Pero whether we like it or not, at some point in our life, there will be people who will discriminate us, who will look down on us. Pero kung masyadong isipin yon, ang mahalaga, kilala mo ang Diyos at kilala ka ng Diyos. Ito ang dapat nating katakutan sa mga panahon na ikaw ay tinataas ng Diyos. Paul worried people would think too much of him. Pag-pray niyo po ako bukas, ako po ay naimbita mag-preach o magturo. Magturo po muli sa conference ng FDA. Inimbitahan po nila ako last time, 3 days conference po yon. Ako lang po ang kanilang resource speaker. Pero bukas mas matindi. Ang mga audience ko ay mga legal department. So almost all of them are lawyers.
Kasama rin po ang project managers. Kasama rin po ang HR department. Lahat ng mga managers ng iba't ibang department, HR managers po nila. At mga directors. Inimbitahan nila ako Friday morning. Magtuturo ako bukas. Ang hirap po nun. No? Ang topic ko na binigay nila sa akin, wellness in the workplace through mental health. Ganun ho. So, sabi ko, yung nag-imbita sa akin, sabi ko, tama ba akong inimbitahan nyo? Kasi parang hindi ko aligned doon sa audience. Sabi nila sa akin, kasi po si Director sa Kate, kayo po ang highly recommended. Totoo lang ho, natutukso na ako mag-beg off dahil hindi po madaling gumawa ho ng isang lecture ng audience mo ay hindi church. Tama? Mga professionals, mas mahirap po. No? Mas mahirap pong gumawa ng lecture notes. Pag theology lang, siguro isang araw, kaya kong gumawa po ng 2 sermon by the grace of God. Kaya humingi po talaga ako ng prayers ninyo. To God be the glory, tapos na po ako. Sa lecture notes ko. Pero sabi ko, 2 lang ang kaya kong i-lecture for tomorrow. Pag-pray nyo ho. Kung hindi lang po sa opportunity to share the gospel sa mga taong ito, gaganapin po ito sa Excelsior Hotel, dyan po sa Las Piñas. Kung hindi lang po opportunity to share the gospel, magbe-beg off ako. Okay? Aatras po ako. Hindi ko na po tatanggapin invitation. Pero naiisip ko, yung God-given opportunity for us to share the gospel to these lawyers, directors, and project managers of the Food and Drug Administration. Kaya pag-pray na po ako. Okay? Pag-pray na po ako. Yun ang minsan nakakatakot. Sagot sa akin nung isang manager, kasi Pastor Jeff, you are highly recommended ni director mismo. Sagot tanong ko naman, hindi kayo nagkakamali kayo. Kasi tingin ko, mayroong mga mas magaling. Hindi mo ako magaling. I don't look at myself na magaling. Probably in comparison, yeah, I have a PhD degree, but it's pastoral eh. In the world standard, siguro, wala akong may pagmamalaki sa kanila. Ang tanging may pagmamalaki ko lang sa kanila, ang relasyon ko sa Diyos. Yan. Kaya sabi ko doon sa nag-imbita sa akin, sabi ko, ma'am, tandaan nyo lang ho. I will not be teaching there in your conference. Ako lang po kasi ang speaker nila. No? As one who has a background when it comes to mental health and counseling. But above all, I will be standing there as a pastor, as a preacher of the gospel. I know there are Muslims there. Most probably there are atheists there. But let me just give you, update you that I will be standing there above all as a pastor. So please do pray for me. No? Well, once again, this will be an opportunity for us to preach the gospel. Naisip ko si Joseph tuloy. Si Joseph naman, sino ba si Joseph? Compared sa mga Egyptians. But because God is with him, God raised him up like the second king of Egypt. Ang ganda po ng sagot po ni Pharaoh, verse 5, your father and your brothers have come to you. Verse 6, and the land of Egypt is before you. Sinasabi ni Pharaoh, tingin sa akin lahat po, Joseph, ba't ka pa nagpapaalam sa akin? Naalala mo? Remember, sabi ng apo ko, remember? Pinagkatiwala ko na sa iyo ang buong lupain ng aking kaharian. Ba't kailangan mo pa magpaalam sa akin? Kaya sabi ni Pharaoh, settle your father and your brothers in the best part of the land. Let them live in Goshen. And if you know of any among them with special ability, put them in charge of my own livestock. Look at the humility of Joseph.
Alam niya na binigyan na siya ng karapatan, pero nonetheless, nagpaalam pa rin siya sa kanyang bossing. Yan ang humility. Na alam mo, binigyan ka na ng go signal, pero nirerespeto mo yung boss mo, kaya nagpaalam ka pa rin sa kanya. And look at the faith. Yung kinausap niya yung mga kapatid niya, ang target natin, Goshen. Goshen nga ang sinabi ni Pharaoh kay Joseph at sa kanyang mga kapatid. But take note, ang nire-require ni Pharaoh na mag-aalaga ng kanyang kahayupan. Tama, no? Mga hayop o kahayupan. Parang ang pangit pakinggan galing sa akin, no? Kahayupan. Ang mag-aalaga ng kanyang mga kahayupan, ng kanyang mga hayop, no? Sabi niya rito, maghanap ka with special ability. So anong aral sa atin sa leadership? Hindi ka maglalagay ng isang tao sa isang posisyon na hindi naman siya gifted sa bagay na yon. Tama? Ako, hindi ko pang-aahasan, tama yung Tagalog ko, na mag-worship lead. Kasi hindi ako gifted na mag-worship lead. Do you get the point? Salamat po sa ating worship team, sa ating mga worship leaders, gifted do sila. Wala rin sanang tao, isa sa inyo, na papangarapin nyo magpastor, pero hindi naman kayo tinatawag ni Lord talaga maging pastor. Pangungunahan ko kayo. Pastoral call is a sacred call that requires a divine enablement. Okay? Mahirap po maging pastor. At huwag kang magpapastor kung wala kang panawagan bilang isang pastor. Pero, kung ikaw ay may panawagan bilang pastor, magpastor ka. Dahil yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Pastor, hindi ko kaya. Yan din naman yung sigaw ko noon eh. Ako, tatawagin mong maging pastor? Mahiyain? Maraming kasalanan? Nag-i-stutter ang dila ko, I'm not an eloquent preacher? Lord, ba't ako? Maraming tao dyan na mas magaling magsalita. Mas presentable ang itsura. Mas maganda ang buhay. Walang mga krimeng ginawa sa buhay nila. Pero tinawag tayo ng Panginoon. Okay? Pagkatapos po nila mag-usap, settle na ho, sa Goshen na. Ang pinapasok naman ho ni Joseph, yung kanyang tatay na si Jacob. Nakakatuwa ho, dalawa po yung dapatan i-take note. Pagpasok ni Jacob, ang unang tanong ni Pharaoh, sa verse 8, ilang taon na ho kayo? Makikita niyo po sa Exodus study natin, Exodus chapter 1, maiikli lang ho ang buhay ng mga parao. Kaya malamang, sabi ng mga Bible scholars, ito yung tanong ni Parao, yung Parao na panahon ni Jose. Iba kasi po yung Parao na panahon ni Moses. Ilang taon na ho kayo? Siguro nagulat siya. May matandang parang kahoy na naglalakad sa kanyang papalapit sa kanya at ilang taon na ho kayo? Ang sagot po ni Jacob, the years, verse 9, of my pilgrimage, I like that word pilgrimage, are 130. My years have been few and difficult, and they do not equal the years of the pilgrimage of my fathers. Anong sabi po? Tingin isa lahat po. Sabi ni Jacob ganito, 130 years na ako. Wait till you talk or till you know kung ilang taon namatay si Abraham, lolo ko, at yung tatay kong si Isaac. Di ba? Comparing sa edad niya, bata pa ho siya rito. Na scholars would agree na nasurpresa si Pharaoh. Ang tanda na nito, nakatatayo pa, nakakalakad pa, nakakausap pa, anong meron siya? I like that word pilgrimage. Now, what do you mean by pilgrimage? Pilgrimage means they look at their lives as a temporary journey for they look at their eternal home. That's pilgrimage. Yan po tayo. Yung buhay ho natin dito, panandalian lang. Dumadaan lang ho tayo. Bisita lang ho tayo. Pero ang totoong buhay ho natin, sa langit. No? At ang maganda ho dito, sa verse 7 tsaka sa verse 10,
Jacob blessed Pharaoh twice. Grabe, no? The word blessed there is benediction. Diction, word. Bene means what? Kuya Bene. Bayaw ko, hindi. Bene means what? Blessing. So, words of blessing. Biro nyo, biniles niya si Pharaoh. Nalala ko po yung tinext back ko doon sa nagbigay ng 800 square meters sa atin. Sabi ko sa kanya, I just wanted to know how much we appreciate what you have been doing and what you have given for our church to have a bigger place of worship. You don't need to do it, but thank you for your generous heart. The Lord continues to bless you. See? If someone blesses us, either sila po'y Christian o hindi, bless them. Give them a benediction. Tayo mga Christian pa nag-iwahiwalay, ano sinasabi natin? Oh bro, sis, God bless. Hindi po yun parang goodbye sa mga Christian. Hindi ho. When you say God bless, you are what? Declaring blessing to that person. Hindi ito yung parang pabanal o pa-cute o pa-Christian na God bless, ha? Hindi. When you say God bless you, no, you are declaring blessing of God to that person. So ano po nangyari after that conversation? Verse 11 and 12. So Joseph settled his father and his brothers in Egypt and gave them property in the best part of the land, the district of Ramesses, as Pharaoh directed. Joseph also provided his father and his brothers and all his father's household with food according to the number of their children. Tingin sa akin lahat po. Look at the map. Dati po, yung panahon ni Joseph, wala po itong Ramesses. Pero dahil ang sumulat ng Genesis ay si Moses, yung sinulat niya po ang Genesis, nandun na po yung Ramesses. So ito pong lahat ng ito, Goshen. Laki, no? Lahat pong yan. Ito po yung Cairo, capital ng Egypt, na hanggang ngayon, ito pa rin yung capital ng Egypt. Tabi ho ng Cairo, On. Okay? Diyan maraming nagliligawan. On. Hindi, biro lang. Ka-on. Yung on po, ibig ko sabihin yan sa Hebrew language, sa Egyptian language, holy. So ito pong on, diyan po nakatira yung mga priest ng mga Egyptian gods and goddesses. Diyan o. Tapos si Joseph tumira ho sa, nakatira po sa on, pero tinira niya si Jacob, yung kanyang mga kapatid sa Ramesses. Yan. Malapit sa kanya, malapit din siya kay Parao. Do you get the point? Bakit mayaman po ang Goshen? Ibig sabihin, mayaman po sa damo o ganun. Bakit mataba ang lupain? Ito po yung Tigris River. If you study the book of Genesis, na somewhere here, yung Garden of Eden, dati. So, Tigris River, tsaka Euphrates River po yan. Puro ilog po yan. Tapos, yun po yung Mediterranean Sea. So, basically, itong lupain na ito na Goshen, maraming damuhan. Matabang lupain. Magandang lugar para pagpastulan. Take note, ayaw namang Egyptian ang trabaho ng isang pastol. Ang trade, trabaho ng mga Hebreyo, ano po? Mga pastol sila. They were given the best land. Question, bakit hindi tinira ni Joseph yung kanyang mga kapatid sa Cairo? City life. Bakit to? Iniwas talaga ni Joseph na itira yung kanyang mga kapatid sa Cairo, nilayo niyang itira, tinira niya po sa Ramesses. Bakit to? Simple lang ho. Ayaw ni Joseph na mahawaan, no, o maimpluwensyahan ng pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosa ng Ehipto, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang angkan, dahil ang kanyang angkan, isa lang po ang sinasamba. Ang tunay at nag-iisang Diyos, si Yahweh. Amen? Kaya nilayo niya. Nilagay niya sa Goshen. Let's all say Goshen. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Goshen?
Goshen means in the Egyptian language, appearing near or drawing near. Galing, no? Ang church, tingin sa akin lahat, ang church po, ito ang ating modern Goshen. Binild ni Lord ang kanyang church katulad ng natin kasi dito sa church, tayo nare-remind kung sino dapat ang ating sasambahin. Ang tunay at nag-iisang Diyos, si Jesucristo. Dito rin po sa ating modern Goshen, itong local church po natin, dito rin po natin nararanasan ang katapatan ng paglilingkod sa tunay at nag-iisang Diyos. Do you get the point? Dahil laging ganito ang programa ng Diyos. Kaya nga ang tawag ng Diyos sa Israel at maging sa church, ecclesia. The called out ones. Mga taong nilayo niya, tinawag niya na malapit sa kanya at ilayo sa kasalanan, kamunduhan, pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Nilayo tayo ng Diyos. Sa theology, ang tawag po rito ay sanctification. Doon daw na sinabi ni Kim Kim Riddle-Barger. Sabi niya, it's foreign to the New Testament to have someone professing faith in Christ and not be a member of a local church. Are we all listening? Wala kayong mababasa sa Bible, ho. Nasasabi niya, Christian ako, pero hindi mahalaga sa akin ang church. Hindi po pwede mangyari yan. Kung mahalaga sa iyo si Christ, mahalaga sa iyo ang church ni Christ. Jonathan Lehman, sabi niya, once you choose Christ, you must choose His people too. It's a package deal. It's a package deal. Another quote na hindi ko alam kung sinong sumulat, sabi na, without the local church, one's spiritual life is bound to deteriorate. Please, wag mo natin tignan yung church service Sunday going na para bang it's just a thing to do every Sunday. A place to go every Sunday. No. God designed the local church to be our Goshen. Ihiwalay tayo sa mundo. Ihiwalay tayo sa kasalanan. Ihiwalay tayo sa impluensyang puspos ng kasamaan at kalaswaan ng mundong ito. This is the purpose of His church. Second, God's sovereign care is manifested in wise administration. Ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin, ang pagkakaloob ng ating pangailangan ng Diyos natin, ay pinadadaan niya ho sa makalangit na karunungan. It's noteworthy. Makinig po tayong lahat. Pansinin niyo po ito, napakaganda ho nito. Naunawaan ni Joseph kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Sino ho? Si Parao. Alam niya na ang boss niya, si Parao. That's why, wala tayong mababasa na si Joseph nakikipagkompetisyon kay Parao. Ang nababasa lang natin, si Joseph, supportive kay Parao. Pinagkatiwalaan siya ni Parao, ang response ni Joseph, paglilingkuran niya ng may katapatan si Parao. Listen carefully. The proud competes, but the humble supports. I'll say it once again. The proud competes, but the humble supports. Makikita niyo yan all throughout verse 13 to 26. Yung dumating na po ang nagkakaubusan ng pagkain, lumapit to kay Jose ang mga taga-Ehipto at ang mga taga-Kanaan. Anong ginawa ho ni Jose? Lahat ng pera ninyo, bigay nyo sa amin. Bibigyan namin kayo ng kapalit nito pagkain. Yung naubos sa yung pera nila the following year, sabi nila, we need food. Kaso wala na kaming pera. Sabi ni Joseph, anong meron kayo dyan? Sabi ng mga tao, yung aming livestock, yung mga kahayupan namin. Sabi ni Joseph, sige, bigyan niyo lahat sa akin yan. At lahat yon, yung pera, dinala niya sa palasyo ni Parao, yung mga hayop,
kapalit ng pagkain ng mga tao, nilagay niya doon sa farm ni Parao. The following year, wala na silang kahayupan. Sabi nila, we need food! Anong sabi ni Joseph? Sabi ni Joseph, mga lupain ninyo at ang mga buhay ninyo. Okay? So binigay nila lahat ng lupain nila at nag-pledge sila na ang buhay nila ay kay Parao na. Makakain lamang. Grabe, no? Yung nagagawa ng gutom. Tanong. Ating isahin lahat to. Tanong. Tuso ba si Jose o hindi? Nag-take advantage ba siya sa mga pangailangan ng tao o hindi? Tingin isahin lahat to. Nag-aaral ho tayo rito. Hindi ho. Alam ni Jose at ginagampanan lang ni Jose yung kanyang katungkulan at trabaho na pinagkatiwala ni Parao sa kanya. Bakit to? Makinig ko kayo. Kung babasahin natin yung buong Genesis 47, binigyan po ni Jose lahat ng tao. Amin na ang lupa nyo, pati ang buhay ninyo. Pero bibigyan namin kayo ng binhi. Para pagkatapos ng tagtuyot na ito, meron kayong itatanim para sa buhay ninyo at sa buhay ng inyong mga anak. See? Napakabait ni Jose. Pagdating po ng verse 24, nag-establish si Jose. Sabi niya ganito, makinig kayo. Pagtapos ng tagtuyo at taggutom, at aani na kayo ng inyong mga tinanim, yung 20% ng inyong tinanim, yan ay para kay Parao. Ang tawag natin doon, tax. Grabe naman para si Jose. 20%. Sa Pilipinas, 12% lang. Ay, hindi ho. If you will study the history of Egypt, alam niyo po, ang tax nila, 30%. Pero si Jose, sabi niya, ibababa ko yung tax sa 30%, gagawin kong 20%. Para makabuelta kayo at makarecover kayo dahil sa nakaraang pandemya o tagtuyo sa ating lupain. Bait, di ba? Di ba ho? Kaya pagdating ng Exodus, yung panahon ni Moses, hanggang yung panahon na yon, 20% pa rin goes to Pharaoh. Do you get the point? Kaya ang response ng tao sa verse 25, sabi nila, you have saved our lives, they said. May we find favor in the eyes of our Lord. We will be in bondage to Pharaoh forever. Salamat, Jose. Let me say this. Gaano man makapangyarihan si Parao, hindi na kayang iligtas ang kanyang bayan. Okay? Sino po ang nagligtas ng bayan ng Ehipto? At angkan at lahi ni Jose at ni Jacob. Walang iba kundi ang Diyos. Pero gumamit ang Diyos ng isang Jose. Walang bansa, walang reliyon, walang tao ang pwedeng magligtas sa galit, sumpa ng Diyos sa mga taong makasalanang katulad nating lahat. Ang tanging nakapagbigay ng solusyon, walang iba kundi ang Diyos mismo. Nung sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang sa gayon ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. See? Hindi po siya tuso. Napakabuti ho ni Jose. Kaya ang response sa mga taga-Ehipsyo, you have saved our lives. May we find favor in the eyes of our Lord, and we will be in bondage to Pharaoh. Kamusta ho kayo? Kayo? Tayo? Do you care on how God cares for you? Pinagkalooban ka ng Diyos ng trabaho. Do you care for it? Lord, salamat. May trabaho ako. Pinagkalooban ka ni Lord ng asawa. Do you care for it? Inaalagaan mo ba yung asawa mo? No? Pinagkalooban ka ng Diyos, mga kabataan, pinagkalooban ka ng Diyos sa mga magulang na kaya kang pag-aralin at bigyan ka ng baon araw-araw.
Pinapasalamatan niyo ba ang Diyos at ang mga magulang niyo sa mga bagay na ito? Pinagkalooban ka ng talento at skills. Paano mo siya pinapahalagaan? Ginagamit mo ba para paglingkuran ang kanyang iglesia at ang Diyos natin? Paano mo siya pinaglingkuran? Pinagkalooban ka ng Diyos ng kalusugan at ng lakas. Paano mo ito pinapahalagaan? Nagpapasalamat ba tayo sa Diyos na meron tayong church katulad ng CCSGM? Paano natin ito pinapahalagaan, itong church? No, yung mga ministry na pinagkatiwala ni Lord sa inyo, paano mo pinapahalagaan? Pananagutan mo sa Diyos yan, kapatid. Ito mga pastor natin, ito mga leaders, elders natin, pinapahalagaan ba natin sila? Hindi ba kayo nagsasawa na 31 years na akong pastor? Pwede natin baliktarin yung tanong. Hindi ba nagsasawa kayo, pastor? 31 years nyo na kami pinapastoran. Nasa likod na pwede kami magpastor sa ibang lugar, sa ibang bansa. Andito kami. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Pinapahalagaan ba ho natin ito? Yung ilang oras, ilang araw na pag-aaral ng pastor ninyo para magawan ng isang sermon na mapagpapalago sa inyong pananampalataya kay Kristo, pinapahalagaan nyo ba o tinutulugan ninyo? Diba ho? These are all the blessings. Ito mga church staff natin na pwede magtrabaho sa ibang kumpanya pero pinili nila sumunod sa panawagan ng Diyos at naglilingkod sila sa atin as our church staff. Are we grateful for their lives? Meron tayong kapatiran po, isang pamilya po yan. Taon-taon ho yan. Pag magpapasko, reregaluhan lahat ng staff natin. Biski wala na ho sila rito sa church natin dahil lumipat ho sila ng titirahan nilang lugar. Pero taon-taon may dumarating pong mga regalo para sa mga full-time church staff natin. Are we grateful for the lives? Are we grateful for the blessings of the Lord? Isipin nyo kung walang pastoro ang isang church. Isipin nyo kung wala akong pastor at mga elders, mga tunay na pastor at mga tunay na elders. So, hindi perfect pero tunay na mga pastor at elders. Isipin nyo kung wala ako. May nagsabi nga ako minsan, learn to be aware of the gifts that God has given you and use it to minister to the needs of others. No, hindi ho yung use it to minister for your own glory. Hindi. Use it to minister to the needs of others. Last but not the least, God's sovereign care leads us to a humble adoration. No? From verse 27 hanggang 31. So settled na ho si Jacob. Settled na ho yung kanyang mga anak. Settled na ho yung kanilang mga pamilya. Yung buong ang kanila, settled na ho sa Goshen. Pwede na sabihin na pwede na ako mamatay. At dito ako ilibing sa Goshen. Pero hindi. Pinatawag na si Joseph at ang sabi niya, if you have found favor in my eyes, my son. Sabi niya, ang ano pong bilin niya? Verse 29, do not bury me in Egypt. Bakit? Pilgrim lang sila. Sojourner lang siya. Ang pakiusap niya, doon mo ko ilibing, kasama ng lolo mo, kasama ng tatay ko, kung saan nandoon ang pangakong lugar o lupain sa atin ng Diyos. Doon mo ko ililibing. Kapag atin ng Exodus, study natin, makikita natin, no? Tinupad ito ni Joseph. At maging ang kanyang mga buto ay doon din po inilibing. Ang maganda ho rito, natapos po sa verse 31, sabi doon, and Israel worshiped as he leaned on top of his staff. Tikisahin lahat to. Yung napansin. Pwede namang sabihin ni Joseph na, mga kapatid ko, kayo ang gagawin kong mga alopores ko. Kung paano ko naglilingkod sa palasyo ni Parao. Maging cabinet members niya kayo. Hindi. Binigyan niya ng lupa ang kanyang mga kapatid. No? Binigyan niya ng lupa ang kanyang mga kapatid
para maghanap buhay, para magtrabaho. Bagamat, sabi ho ng Bible, pinagkaloob niya ang mga pagkain nila, pero ayaw niyang maging tamad ang kanyang mga kapatid. Binigay na ang Goshen, trabahuin niya. Okay? Tanong, pwede bang hindi na magtrabaho yung mga kapatid ni Joseph? Ang sagot, pwede. Kaya bang buhayin ni Joseph yung kanyang mga kapatid? Kaya. Pero yung bang ginawa ni Joseph? Dahil alam ni Joseph na ang kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao ay magtrabaho. Okay? Sa bagong tipan, ang sabi doon, those who don't work, don't eat. Kaya bagamat may kapasidad na i-provide ni Joseph ang lahat ng pangailangan ng kanyang mga kapatid, niya ginawa yan. Bakit? Dahil gusto niyang turuan yung kanyang mga kapatid na maghanap buhay. Are we all listening here? Bakit to? Dahil alam ni Joseph na hindi naman laging nandun siya para sa kanyang mga kapatid. Di ba? Hindi naman tayo laging nandun eh. Tayo mga magulang, hindi naman tayo laging nandun para sa ating mga anak. Tayo mga kapatid, na tumutulong sa kapatid din natin, hindi naman tayo laging nandun para sa kapatid natin. Mamamatay din naman tayo. Katulad po ng anak ko, si Jimson, sayang-saya ho kami. No, na buntis muli si Mira. Magkakaroon na naman sila ng anak. Magkakaroon na naman kami ng apo. Pero minsan nababasa ko sa mukha ng anak ko, gastos to. Kaya nung isang gabi, nagkaroon ko ng pagkakataon kausapin si Jimson. Sabi ko, Jim, kid, gusto kong ipaalala sa'yo kung paano namin kayo binuhay ng nanay mo. Na 1.5 a month lang ang love gift ko sa church noon. Pero hindi kami nagtiwala sa kamay ng tao. Nagtiwala kami sa kamay ng Diyos. Okay? Yung Diyos sa pinaglilingkuran namin noon, nung wala pa kayo, siya pa rin yung Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon at pinaglilingkuran natin lahat ngayon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanpaman. Kaya sabi ko sa anak ko, lahat ng iyong mapapagpapamaskuhan, ipunin mo na. No? Kasi alam ko, bilang magulang, ando naman kami para sa kanila. Pero gusto kong turuan po yung anak namin, lahat ng anak namin, na huwag magtiwala sa amin. Huwag sumandal sa amin. Isa lang po ang sasandalan ng aming mga anak na sinasandalan lang rin namin araw-araw. Walang iba kundi ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa na tapat sa kanyang mga anak. Amen? No? Mahirap po kasi kung tayo po ang maging Mesaya lagi ng ating mga anak o ng ating kapatid na tinutulungan. Kasi pag nawala ho tayo, kanino sila sasandal? Pag ikaw naman, gusto mo laging ikaw ang Mesaya, ikaw ang bida sa mata ng iba, Mesayad ka. Malamang. Dahil hindi ka Diyos na matutulungan mo lahat sa lahat ng panahon ang mga taong nasa paligid mo. Tama, mali? Di ba? Di naman natin kayang tulungan ang lahat ng tao na sa paligid natin. Dahil hindi ho tayo Diyos. Sa pagkatapos po natin, nakita ho natin si Jacob na kasandalo sa kanyang staff. At nagmumuni-muni siya ng araw ng kanyang kamatayan. Alam niyo ho, sa ating mga Kristiyano, ang kamatayan po hindi kinakatakutan. Totoo lang, ang kamatayan po ay isang pagpapala ho sa atin. Now, hindi ko sinasabi magpakamatay na tayong lahat. No? Ang sinasabi ko lang, pag dumating na ho sa tamang panahon ng ating kamatayan, hindi tayo dapat mangamba. Bakit to? Ang sasalubong sa inyo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang taong katulad natin, na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw,
na nagkukunwaring Kristiyano, ikaw na nagmamalaki, na feeling mo ay hindi mo kailangan ng Diyos, matakot ka sapagkat ang sasalubong sa'yo, Diyos pa rin. At dadalhin ka niya sa tinatawag na impyerno, ang lugar na kanyang nilalang sa pangwalang hanggan at di kayang arukin ng kaisipan ng tao na kaparusahan na walang humpay at walang katapusan. Kaya nga paalala sa atin, sojourners lang tayo rito. Pilgrims, dumadaan lang tayo rito. No, lahat ng mga pagpapalang meron ka na pinagmamalaki mo, panandalian lahat yan. Lahat din ng kahirapan na pinagdadaanan mo ngayon, panandalian lang yan. Ang buhay mo, panandalian lang. Pakisabi nga sa iyong katabi, kapatid, panandalian ka lang. Wag mong iisipin na forever ka mabubuhay. Panandalian lang ho ang buhay natin dito. Sojourners tayo, in a sense, tayong lahat. Kaya nga paalala ni Jesus sa Mark 8:36-37, "For what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Right? Ganon din po ang sinabi niya, paalala po ni Jesus sa Matthew chapter 6. Sabi niya, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal." Sabi ni Jesus, "But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will also be." Ito pong tanong ko sa inyo. Have you stored up treasures in heaven this year? Have you given your tithes faithfully this year to God, storing treasures in heaven? Have you used your talents this year for God, storing up treasures in heaven? What about the use of your time? Have you used your time for God's glory? Maraming salamat doon sa leadership evaluation ng ating mga leaders. Ang dami nagbigay ng advice sa akin doon. Pastor Jeff, you need to find time to rest. Thank you for your care. Salamat po talaga. I appreciate those advice and encouragements na, Pastor, pahinga rin po. Thank you po. Salamat po. But each day of my life, I am committed to serve God. Either to serve God through my wife, serve God by serving my kids, or serve God by serving you, all of you, for the sake of the gospel. Ayoko mamatay ho ng walang dahilan. Halimbawa, si pastor namatay dahil kinagat ng isang langgam na may lason. Yung mga ganun ba? Yung mga ganung uri ng kamatayan. Ang sasabi ko lang ho, hanggang may lakas, dahil hindi naman laging may lakas ako, hanggang may oportunidad, dahil hindi naman laging may oportunidad, hanggang kayang lumakad, dahil hindi naman forever na kaya kong lumakad, gagamitin natin ang buhay na ito sa kaluwalhatian ng Diyos. At pagdating ng araw na yon, I hope and pray, katulad din ako ni Jacob, haharap ako sa Diyos, sabihin ko, Lord, I am ready. Handa na ako, Panginoon. Diba? So have you invested your time, talents, and tithes as a treasure investment in heaven? More than all of this, have you treasured Christ in your heart? Gaano kahalaga si Christ sa heart mo? Let me close with two quotes, one from Thomas Brooks and one from Charles Spurgeon. Sabi ni Thomas Brooks, "The treasures of a saint are the presence of God, the favor of God, union and communion with God, the pardon of sin, the joy of the Spirit, and the peace of conscience. These are jewels which none can give but Christ, nor none can take away but Christ." Subukan mong Tagalogin. No? Ang kayamanan daw po ng isang mananampalataya ay ang presensya ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos. Ang relasyon niya at ugnayan sa Diyos.
ang kapatawaran ng kasalanan sa kanyang buhay, ang kasiyahan ng banal na espiritu, ang kapayapaan ng kanyang kaisipan at ng kanyang konsensya. Ito raw po yung mga kayamanan na wala makapagbibigay kundi si Kristo at wala makapag-aalis kundi si Kristo lang rin. Have you treasured Christ? Have you treasured Christ in your heart this year 2023? Last but not the least, Charles Spurgeon, sabi niya, you must keep all earthly treasures out of your heart and let Christ be your treasure and let Him have your heart. Alisin na ho natin lahat ng mga tingin nating yamang kapituko tayo sa yaman na yon na hindi naman magtatagal. No? Hayaan daw natin si Kristo ang ating maging kayamanan. Hayaan daw natin na ang humawak ng puso natin ay walang iba kundi si Kristo. Si Pablo ginawa na yan. Kaya nabanggit ni Pablo, for me, to live is Christ. And to die is gain. We're all sojourners here. We're all pilgrims here. Everything in our life are temporary. Let us invest on what is eternal. Let's pray. Maraming salamat po, aming Diyos, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba kami. Minsan masyadong mayakap kami sa mga bagay sa mundong ito, sa sanlibutan. At napapabayaan po namin ang mga bagay na pangwalang hanggan. Patawarin mo kami, O Diyos. Hayaan mo na lagi po naming lasapin at hangarin na si Kristo ang maituturing naming kayamanang hindi mawawala sa puso namin. Si Kristo ang ganap naming kasiyahan at kapayapaan. Si Kristo ang aming buhay. Help us, Lord, to always remember that we are just sojourners in this world. We are just passing by. We are pilgrims, God. Above all, we look on the eternal things and realities, like heaven, and spending time with you, Jesus, for eternity. Help us, Lord God, not to be blinded on the real reason why you have called us to be your own. Help us, Lord God, to invest our time, talents, and treasures for what is eternal. And that is you, Christ. Indeed, your word says, whatever we do, whether we eat or drink, may we do all things for your glory. You are our treasure, our eternal treasure. And we are your treasured possessions. In Jesus' name, amen and amen. Pagpakan natin ang Panginoon. Praise God.